Update tayo ngayon guys tungkol sa bagyo. Kung ano po ba ito kalala na mangyayari po dito sa Mindanao. Kaya naparito ang ating kaibigan para po malaman ninyo ang takbo ng ating panahon. Kung kailangan po ba talaga na lumikas ang mga tao doon sa mga malapit sa mga sapa, dagat. Kaya si kaibigan Linyo ang aking ni-request para po matugunan po natin ang mga pangailangan po ninyo, mga katanungan din kung kailangan po bang paghandaan ito, kaibigan. Guys, sabi ng ating kaibigan po ngayon dito kahit po hindi nun kalakas yung bagyong Uwan o bagyong Tino, delikado pa rin ang Mindanao dito dahil sa posibleng magkaroon po ng baha malapit sa dagat. Mag-ingat kayo, no? Lagi po natin tandaan na sinabi ng ating kaibigan ngayon, kahit po hindi ganito kalakas yung bagyo natin noong nakaraan tulad po ng Tino o bagyong Uwan, pero mag-ingat tayo dito sa bagyong ito guys, dahil po posibleng bahain talaga ang mga lugar kung saan ito matatamaan ng ulan, kaibigan. Salamat po naman po sa mga update po niyo, kaibigan, sa pagtugon. Guys, sabi ng ating kaibigan, sa lahat ng makapanood, mag-ingat po ang Mindanao, ha, dahil po delikado talaga ang Mindanao din sa landslide, yung mga area sa mga mining yun, no, mga nagbibiyahe ngayon. Kung mayroon kayong madadaanan na mga bangin, kailangan po na makatawid kayo agad doon sa area na yan. Kailangan na makalayo kayo kaagad. Hindi po natin alam, matulad tayo sa Quezon Province, sa Bukidnon, kaibigan. Napakabait po talaga yung kaibigan natin guys. Kahit po no, ano na lang po ang ating request, tinutugunan po nila. Kaya ngayon, sa lahat ng makapanood sa amin, taga Mindanao, mag-ingat po tayo. Dahil po sinabi ng ating kaibigan, kahit hindi gaano kalakas itong bagyo, pero nagdala pa rin ng ulan at makapagbigay pa rin ng pinsala sa buhay ng tao, mga pamilya, no, malapit sa mga sapa o bahaan na area. Ayaw lang daw mo diha, kaya nga no, delikado gyud bisan og dili ni kusog nga bagyo, ha. Salamat naman po, kaibigan, kung ganun guys. Ano po, sa lahat po ng mga sasalubong po ng Kapaskuhan, ha, mag-ingat po tayo. Huwag po natin hayaan yung mga anak natin na maglakwat sa party-party, dahil po sinabi ng ating kaibigan, tandaan po natin yung mga aksidente. Mayroon na naman pong aksidente kung saan po ay ipinapaabot na ito ng ating kaibigan, nagkaroon na agad. Kaya hindi pa daw ito, malala pa ito ang mangyayari po dito. Kaya salamat naman po, kaibigan, sa mga ina-update po ninyo sa mga tao. Sige po guys, si kaibigan po natin ay magpapaalam na. Ang sinabi po niya ngayon, kailangan po natin na maghanda at mag-ingat. Yung taga Mindanao, no, Samis, mag-ingat kayo dahil po doon sa area ninyo ay may mga ulan din na masagupa ninyo. Delikado po ang baha kasi posibleng makapinsala sa mga kabahayan natin yan. Kaya ito lang po ang maipaabot ng ating kaibigan, no. Hindi po tayo magpakampante porket hindi ito katulad sa dumaan ng mga bagyo, kaibigan. O sige po, sige guys, si kaibigan guys, magpapaalam na, no. Taga Mindanao, ingat kayo, ha. Kung mayroon man po mga malakas na ulan doon sa inyo, kung malapit kayo sa sapa,
kapag wala nang tila ang ulan at hindi po talaga huminto, no? Kailangan po ninyong lumikas at lumayo muna para hindi tayo matulad sa Cebu na napakarami pong mga napinsala ang kabahayan at mga pamilya na anod. Hindi po natin yan yung mga nakikita natin doon sa Cebu, guys. Yun po ang ating tingnan na kung mangyari sa atin, kailangan talaga na lumikas kung kinakailangan. Huwag po natin hintayin na madisgrasya pa at marami pang buhay ang mawala. Kaya yung mga bagay po na maiiwan nyo sa bahay, iwanan natin kung kinakailangan. Kasi si kaibigan mismo yung nag-iwan, guys. Kahit ano pa yan na bagyo, kahit hindi yan malakas, pero kung ulan man ang dala niyan, pwede niyang pumatay ng tao, mag-anod og tao. Kaya salamat kaibigan kung marinig mo man ako.